Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules, garantisadong mabilis lang to. Iginiit ni Congressman Leandro Leviste na hindi siya nag-aakusa ng korupsyon laban kanino man, kaugnay ng tinaguriang Cabral Files, kundi nagsisiwalat lamang umano siya ng mga impormasyong nakalap kaugnay ng mga proyekto at pondo ng Department of Public Works and Highways. Narito ang report. Sinabi mismo ni Congressman Leandro Leviste na ang listahan ng unprogrammed appropriations at allocable budget ng DPWH mula sa Cabral Files na una niyang in-upload sa Facebook ay hindi pa opisyal at wala pang probative value sa korte. Gayunman, hindi umano siya mananahimik na lamang at patuloy na ilalabas ang mga dokumento. I will upload the list on Facebook unofficially and no one objected. So now the public can see how the DPWH budget was spent. Ang paglilinaw ko lang po ay dahil hindi po ito nanggagaling sa DPWH, hindi ko naman po sinasabi na ito po ay may probative value o opisyal o pwedeng gamitin sa korte. Kaya ko nga po din sinusuportahan ang mga panawagan na ang DPWH ang maglabas ng impormasyon nito para nga magamit siya sa mga formal na investigasyon. Binanggit ni Leviste na ang allocable budget ng DPWH ay umaabot sa humigit kumulang 400 billion pesos o mga pondong maaaring amyendahan ng mga district congressmen. Tinukoy rin niya na may pondong ginamit sa flood control projects mula sa PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ipinunto rin ng kongresista na ang mas malaking problema ay hindi lamang sa mga substandard na proyekto, kundi ang sistema mismo ng pag-allocate ng budget sa DPWH. Pero yung systemic issue at ang matatamaan siguro pag-imbestigahan ang systemic issues sa budget allocation ng DPWH ay mga tao na may kinalaman sa central office ng DPWH o kung sino man ang ituturo ng mga nasa central office ng DPWH. Dito, isiniwalat din ni Leviste na may dokumento umano siyang nakuha mula sa isang source kung saan umaabot sa 22 billion pesos ang mga proyektong napunta kay Congressman Edwin Guardiola. Inilabas din ni Leviste ang mga pangalan ng 20 construction companies na may nasa 160 billion pesos na proyekto mula sa Anyay Cabral Files. Nangunguna dyan ang Newington Builders, pumapang-apat ang SunWest Inc., kasama rin ang Raymond Builders, High Tone Construction, Kirante Construction Corporation at QM Builders. Samantala, iniulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nakapagpasa na sila ng 15 freeze order sa mga ari-ariang nagkakahalaga ng 22.8 billion pesos na may kaugnayan sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Kabilang sa na-freeze ang 14 na bilyong piso sa mga bank accounts, 4.8 billion air assets at 2.1 billion sa mga real estate property. Gumugulong na sa Kamara ang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay kasunod ng pag-transmit ng reklamo ng House Secretary General sa opisina ng House Speaker. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Nasa opisina na ni House Speaker Bogie D ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, opisyal nang nai-transmit ang verified impeachment complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. May 10 araw ang House Speaker mula sa pagtanggap ng reklamo para maisama ito sa order of business ng Kamara. Matapos nito, kailangan itong i-refer sa House Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Sa grounds for impeachment, iginiit ng complainant na si Attorney Andre De Jesus na hindi umano karapat-dapat magsilbi bilang Pangulo si Marcos dahil sa alegasyon ng drug addiction. Kasama rin sa reklamo ang paratang na nilabag ng Pangulo ang konstitusyon at nagtaksil sa tiwala ng bayan dahil sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court.
Gayon din ang alegasyon ng katiwalian sa pamamagitan ng kickbacks at ghost projects. Samantala, para naman sa friend-turned-enemy ni PBBM na si Vice President Sara Duterte, posibleng isinampalang ang impeachment complaint para maprotektahan ng Pangulo laban sa mga susunod pang reklamo dahil sa one-year bar rule. Sa interview ng bise sa The Hague, Netherlands, inilarawan niya ang reklamo bilang bakuna. Murag bakuna ang tawag nila. Mabakunahan ka para kuan ka. Protected ka for 1 year. Tinawag naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na isang drama ang impeachment complaint. Para sa kanya, layon lamang nitong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa umano'y katiwalian sa gobyerno. Anya, ang impeachment ay tila lutong Macau at ang mga kasunod na hakbang gaya ng disbarment complaint at sunod-sunod na press conference ay palabas lang. Drama lang rin para kay Senator Amy Marcos ang impeachment complaint laban sa kanyang kapatid. Wala, masyadong obvious na drama series. Marami tayong napanood na pelikulang ganun eh. Bumenta na yun sa takilya. Para naman kay ML Party List Representative Laila De Lima, tinitest ng impeachment kung gaano kalakas ang impluwensya ng Pangulo sa mga miyembro ng Kongreso. Nauna nang sinabi ng Malacanang na hindi scripted ang reklamo at nirerespeto nito ang paggulong nito sa Kamara. Michelle Galiang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mga balita, 3 patay at madami ang sugatan sa salpukan ng pampasaherong jeep at dump truck sa Luna, Isabela. Search and rescue operations sa nawawalang motorized bangka sa Davao, mas pinaigting ng PCG. At Russian vlogger ibinahagi ang kanyang karanasan sa loob ng bilangguan sa Pilipinas. Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa mga nawawalang pasahero at tripulante ng motorized bangka na MBCA Amehara na hindi nakarating sa destinasyon nitong Governor Generoso, Davao Oriental. Ayon sa PCG, mas pinalawak ang saklaw ng paghahanap sa mga karatig dagat ng Davao Gulf, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at mangingisda. Kahapon, isang tripulante ang nasagip habang palutang-lutang sa karagatan malapit sa Sarangani na kasalukuyang nagpapagaling na ngayon sa ospital. Ilang litrato ang ibinahagi ng Russian vlogger na si Vitaly Zodorovetsky matapos itong makulong ng ilang buwan sa bansa dahil sa reklamong harassment at prank activities. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Vitaly na ayaw sa kanya sa loob ng kulungan. Tinitingnan din kung bibigay siya sa loob pero mas tumatag pa siya rito. Nagpasalamat naman ang vlogger sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya sa gitna ng kanyang pinagdaanan at inanunsyo na maglalabas siya ng isang kompletong documentary tungkol sa kanyang naging karanasan. 3 patay matapos salpukin ng dump truck ang isang pampasaherong jeep sa Luna, Isabela kaninang umaga. Sa kuha ng CCTV, makikitang nawala ng kontrol ang dump truck at napunta sa linya ng paparating na jeep. Ayon sa Luna PNP, meron umanong nangkat sa truck at sinubukan nitong mag-full stop para iwasan ng jeep pero sinalpok nito ang sasakyan. Sa video nakuha ng mga saksi, makikitang nawalan ng malay ang mga pasahero ng jeep na agad dinala sa ospital. At sa sports balita, humahakot na ng medalya ang ating mga atleta sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. 2 gintong medalya ang agad nasungkit ng Pilipinas sa swimming sa 13th Asian Para Games. Unang nakakuha ng gold medal si Gary Bihino na nagset ng bagong splashing record sa 400-meter freestyle S6. Pumangalawa naman ang Paralympian na si Ernie Gawila na nanguna sa 400-meter S7. Kinapos man sa finals ng 3x3 wheelchair basketball kontra Thailand, ay silver medals ang iuuwi ng Pilipinas Warriors men's and women's national wheelchair team. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.